Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ay naniyahan ko po kayo na mag-subscribe at i-like ang aking video dahil malaking bagay na po ito para sa aking channel. At sa gustong magpa-shoutout, ay comment lang po kayo sa ibaba para akin po kayong ma-shoutout sa ating next video. Maraming salamat at tara, simulan na natin to. Magandang araw sa iyo, Sir Mark, at sa iyong mga tagapagpakinig. Ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ay karanasan po ito naming mag-asawa noong napadpad kami sa isang probinsya ng Iloilo na tinatawag naman nilang lugar ng mga aswang. Nung una, hindi kami naniniwala ng asawa ko dahil kahit kailan ay hindi pa naman kami nakakaranas at nakakita ng mga aswang hanggang sa maranasan namin ang isang karanasan na kailanman ay hindi namin malilimutan ng aking asawa. Nagsimula ang kwento naming mag-asawa nung nag-aaral pa lamang kami ng kolehiyo sa Iloilo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Aliana at ang asawa ko naman ay si Rene. Nakilala ko si Rene dahil sa aking mga kaibigan. Uso kasi sa panahon namin yung tagpo-tagpo kahit hindi namin kilala ang isa't isa. Nung una ko pa lamang makita si Rene ay parang yung tipo na hindi mo agad magugustuhan dahil nga medyo badoy kasi kung pumorma ito. Aaminin ko, gwapo din si Rene at medyo bad boy din yung datingan. Si Rene ay isa sa mga kaklase ng aking naging kaibigan na si Joy nung high school. At naging kaibigan din ito kaya ganun na lamang kung ipagyabang ni Alaysa si Rene. Ilang buwan din ang ginugol ni Rene bago nito makuha ang naging sagot ko. Sinagot ko si Rene at nagulat ako sa naging reaksyon nito dahil bigla na lamang ito napasigaw. Labis ang saya na nadarama ni Rene sa naging sagot ko sa kanya. Hanggang sa nagtagal kami at araw-araw na kaming nagkikita ni Rene. Minsan, dinadala nito ako sa kanyang boarding house at minsan sa boarding house ko din kami nananatili pagtapos na ang aming pag-aaral. Aaminin ko, madalas may nangyari sa amin ni Rene. Dahil sino ba naman kami para mapigilan ang aming bugso ng damdamin. Hanggang sa paulit-ulit namin ginagawa at yun na nga, nagbunga ang aming ginagawa. Sinabi ko kay Rene na itong nakaraang mga linggo ay nakakaramdam ako ng pagsusuka at paghihilo. Nung una, hindi pumapasok sa isip ni Rene na buntis ako. Ngunit bigla itong tumahimik nang sabihin ko sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa ako dinadalaw ng aking regla. Nung una, nakita ko sa mata ni Rene ang pag-aalinlangan. Ngunit dahil mahal nito ako, ay tinanggap nito ang naging bunga ng aming pag-iibigan. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang lumalaki ang aking bewang at tiyan. Kaya hindi na namin pa inilihim sa aming magulang. Una, pumunta kami ni Rene sa kanyang mga magulang at ipinaalam sa mga ito na nabuntis nito ako. Hindi na kami umimik ni Rene sa naging sagot ng kanyang magulang. Sa halip na tanggapin, ay tinaboy kami ng mga magulang ni Rene. Hindi makapaniwala si Rene sa naging desisyon ng magulang nito. Ilang beses din sinubukan ni Rene at nagmamakaawa ito sa kanyang magulang. Pero parang wala lang sa magulang ni Rene at itinaboy lamang ito. Hindi na kami tumungo pa sa aking mga magulang dahil alam ko din na itataboy din ako ng aking magulang dahil nais ng mga ito na makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi na namin natapos ni Rene ang aming pag-aaral at tumungo na lamang kami sa probinsya para mamuhay ng tahimik. Pagkarating namin sa probinsya ay hindi namin alam kung saan kami pupunta dahil wala kaming kamag-anak o kilala naman lang sa lugar na aming pinuntahan. Naglalakad-lakad kami ng aking asawa upang makahanap ng aming matutuluyan kahit pansamantala lamang. Hanggang sa napadaan kami sa isang malaking bahay na napapaligiran ng mataas na pader at sa kanilang gate ay may nakalagay na wanted tagapagbantay sa lupa. Naghahanap ng magbabantay ng lupa ang nagmamay-ari ng bahay.
Pumatok si Rene sa harapan ng gate para kunin ang atensyon na kung sino man ang naroon sa bahay. Sandali lang ay binuksan ng isang katulong ang gate at tinanong kami kung ano ang aming kailangan at sinabi naman namin kung ano ang aming pakay. Pinapasok naman kami ng yaya sa loob at pagpasok sa loob ng bahay ay namangha kami dahil sa napakarami ng mga bagay na antik at ang mahal ng halaga dahil kita sa disenyo ng mga bagay na nakalagay sa bawat gilid at sulok ng bahay. Halatang sobrang yaman ng nagmamay-ari ng bahay. Maya-maya pa ay bumaba ang isang babae na may katandaan na din at sa aking palagay ay nagmamay-ari ito ng bahay. Tinanong kami nito kung bakit kami napadpad sa kanyang bahay. Sagot naman ng asawa ko, nakita po kasi namin yung nakalagay sa nakaratula sa bakod ng inyong bahay, ma'am. Halatang nasiyahan ng babae sa sagot ng aking asawa dahil hindi nito akalain na may magkaka-interes pamira sa lupa na gusto nitong may magbantay. Wala nang maraming katanungan ang nagmamay-ari at agad nito kami pinayagan na agad naman naming tinanggap dahil kahit papaano ay may matitirhan na kami ni Rene. Bago kami lumabas ng bahay ay may sinabi ang katulong ng bahay na mag-ingat kami sa lugar na pupuntahan namin. Dahil ayon sa katulong ay marami nang umalis sa lupa na aming babantayan dahil hindi nila kinaya ang pangangambala ng mga nilalang na tinatawag nilang aswang. At dagdag pa nito na ang lugar na pupuntahan namin ay kilala o tinatawag na nakakarami na lugar ng mga aswang. Natawa naman itong asawa ko dahil sa mga sinabi ng katulong. Hindi kasi naniniwala ang asawa ko sa sinabi nilang aswang dahil lumaki ito sa syudad ng Iloilo at minsan hindi pa ito nakaranas ng magambala ng aswang. Sinabihan na lamang ng asawa ko, huwag kang mag-alala ate dahil pag yung mga sinasabi mo totoo, pagsusutukin ko yan ng aking kamao. At dagdag pa ng asawa ko, walang ganyan na nilalang na nabubuhay maliban sa atin ate. Matakot ka sa tao, wag sa aswang. Dahil hindi naman yun totoo. Sabay tawa ng asawa ko. Sumagot naman ang katulong. Sabi pa nito, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Basta pinag-iingat ko lamang kayo, lalo na buntis, yung asawa mo. Umalis na lamang kami ni Rene at sumakay sa tricycle na tinawag ng katulong para yatid kami sa lugar na aming titirahan. Habang nasa biyahe pa lamang kami ay nagsalita ang driver na halatang bago lamang kayo dito sa lugar namin. At dagdag pa nito, sigurado ba kayo titira kayo sa lugar na yon? Ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Dahil ayon sa driver, marami nang sumubok na tumira sa lupa pero di din nagtagal. At ayon pa sa katulong ng bahay na nagmay-ari ng babae kanina, yung iba na tumira ay hindi na kailanman nakita sa lugar at hindi na makita ng pamilya ng mga ito. Nagsitayuan ang aking mga balahibo dahil sa mga sinabi ng driver. Pinatahimik ito ni Rene at sinabihan na magpatuloy na lang sa pagmamaniho dahil baka mapano pa kami kung hindi ito nakatuon sa pagmamaniho ng kanyang dinadalang tricycle. Napakalayo din ang lugar na pinuntahan namin. Mula sa baryo ng lugar ay nasa higit 1 oras din ang biyahe ng tricycle. Napansin ko habang kami nasa biyahe ay yung lugar na pinapasok namin ay halatang konti lamang ang mga bahay na aming nadaanan. At yung gilid ng dinadaanan namin ay sobrang masukal. Parang masasabi mo na hindi nabibigyan pansin ng pamahalaan ng lugar. Pagkarating namin sa isang kanto ay tumigil ang tricycle driver at sinabi nito na hanggang dito na lamang kami nito kayang hihatid dahil medyo padilim na raw at baka hindi na ito makakabalik sa kanyang pamilya. Itinuro na lamang nito kung saan kami tutungo. Sa haba ng aming paglalakad ay mabuti na lamang ay may dumaan na isang lalaki na nakasakay sa kanyang alagang kalabaw. At habang may mga dala itong mga dahon ng kung anong mga damo.
Bale may nakasabit na sakayan sa likod ng kalabaw na kung tawagin dito sa lugar ay karo. Iwan ko na lang kung ano ang tawag sa inyo. Humingi po kami sa lalaki ng kunting pabor kung pwede nito kami mapasakay sa likuran dahil iisang direksyon lang din naman ang pupuntahan namin. Pinayagan naman kami ng matanda at tinanong kami ng matanda kung ano ang ginagawa namin sa lugar. Sinagot ito ni Rene, natitira po kami sa isang lupa na pinagmamayarian ng isang mayamang pamilya. Nakita ko kung paano kumunot ang muka ng matanda. Kitang-kita ko ang pangamba sa mukha nito base sa kanyang reaksyon. Ano? Titira kayo sa lugar na ito? Mga iyo at iha, kung pwede, umuwi na kayo sa inyong mga magulang. Sabi pa ng matanda. Dahil dagdag nito, hindi namin gugustuhin ang mararanasan namin sa lugar at lalong-lalo na buntis pa raw ako. Wika ng matanda. Pero dahil padilim na, ay wala na itong magawa kundi ibaba kami nito sa lupa na titira namin. Dahil huli na raw ang lahat para bumalik kami sa pinanggalingan namin. Pagkababa namin ay nakita namin ang isang bahay na halatang bago ang pagkagawa. Pero gawa lamang ito sa plywood ang kanyang dingding at sin naman ang yung bubong ng bahay. Napakaganda ng pagkagawa ng bahay kahit na napakasimple lang ito tingnan. Pumasok na kami sa bagong bahay na aming matutuluyan na akala namin ay habang buhay na upang matagalan. Inihanda namin ang aming matutulugan at inilagay namin ang aming mga gamit sa mga divider na nandoon sa loob ng kwarto ng bahay. Pagkatapos naming malagay ang aming mga gamit ay naghanda si Rene ng aming makakain para sa pagkainan sa gabi. Nang matapos ng may handa ni Rene ang aming makakain, ay nag-uusap muna kami sa mahabang upuan na sa kusina. Masaya kaming nag-uusap sa mga oras na yon nang may bigla na lamang kumalbog sa aming bubungan na kung anong bagay ang parang bumagsak sa bubungan ng bahay. Nung una, hindi namin ito pinansin at naghanda na lamang kami para kumain. Pero maya-maya lang ay may kumatok sa pintuan ng bahay. Nung una, tinanong ito ni Rene kung sino ang nasa labas. Pero wala pong may sumasagot. Kaya sinabihan ko si Rene na kung pwede, huwag na lang buksan ang pintuan. At baka yan na ang sinasabi ng katulong, ng driver at ng matanda na aming nasakyan kanina. Kinuha ni Rene ang nakasabit na itak na naroon sa gilid ng dingding ng kusina. At pumunta ito sa pintuan habang ako naman ay nakahawak lamang sa kanang balikat ng aking asawa. Pagkabukas ng pintuan ay nakita namin ni Rene na mayroong malaking hayop ang tumakbo pailayo ng bahay at tumigil ang hayop sa bandang unahan na hindi ito abot ng ilaw ng bahay. Tumingin ang hayop sa amin at nagulat ako sa aking nakita dahil ang mga mata ng hayop ay nagbabaga dahil sa sobrang pagkapula nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong hayop na mumula ang mga mata. Isinira ni Rene ang pintuan at inanyahan na lamang nito ako na kumain dahil isang hayop lang naman daw ang aming nakita. Biglang pumasok ulit sa aking isipan ang mga sinabi ng katulong, ng driver at ng matanda na ang lugar na ito ay lugar ng mga aswang. Matapos naming kumain ay nauna na akong pumasok kay Rene sa aming kwarto para magpahinga na ako. Habang si Rene naman ay naghuhugas pa ng pinggan sa kusina at susunod na lang daw ito kapag matapos na nito maghugas ng pinggan. Naabutan ako ni Rene na nakamulat pa rin ang aking mga mata at tinanong nito ako bakit hanggang ngayon ay gising pa rin daw ako. Sinagot ko naman ito na hindi ako makatulog. Ewan ko ba kung bakit. Kahit randam ko na sobrang pagod ng aking katawan. Pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Wake ako sa aking asawa. Nagkwikwentuhan na lamang kami ni Rene para habang hindi kami dinadalaw ng antok ay mapag-usapan namin ang aming mga gagawin kinabukasan.
Hanggang sa hindi na namin namalayan na nakatulog na kami ng aking asawa sa pag-uusap. Pagising ko ay mataas ng tirik ng araw at ang pagkain ay nakahanda na sa lamesa. At habang si Rene naman ay nandoon na sa labas ng bahay at nagbibiak na ito ng kahoy na panggatong. Lumabas ako ng aming bahay para tumingin-tingin sa paligid. Sobrang napakalawak ng lupa na aming pagbabantayan ng aking asawa at napakarami ng mga nagsisitaasang puno ng niyog sa paligid. Sa unang araw namin sa lugar ay halos wala namang kaming naramdaman na kakaiba at amin lang napansin ang lugar ay parang walang tao ang nakatira maliban na lang sa matanda na aming sinakyan ng mga araw ng pagdating namin sa lugar. May kalayuan din ang bahay ng matanda sa amin at matatagpuan ang bahay nito sa gitna ng bukid. Sa pangalawang araw namin sa lugar at doon na kami nakaramdam ni Rene ng kakaiba sa lugar. May mga huni na kaming naririnig na tuwing sasapit ang gabi. Parang nakakatakot ang mga huni ng kung anong nilalang man ang gumagawa ng huni na ito sa gabi. Minsan, may mga hayop kaming nakikita sa labas ng aming bintana na paikot-ikot ito sa aming bahay. At minsan naman ay may kumakatok. Pero pag iyong binuksan ay wala namang tao ang nasa labas ng pintuan. At pag lumabas ang aking asawa para tingnan ang sa labas ay may maririnig ka na lamang na parang agik-ik ng isang tinig ng babae. Ngunit parang may mali dahil yung huni ng aming naririnig ay nagmumula sa itaas na masasabi mo na lumilipad. Hindi naman huni ng paniki ang naririnig namin dahil alam namin ang huni ng paniki. Hanggang sa isang madaling umaga, nagising ako para umihi sa kusina. Ginising ko ang asawa ko dahil natatakot ako lumabas ng kwarto dahil medyo naniniwala din ako sa mga kwento patungkol sa aswang. Akmang tatayo pa lamang kami ng aking asawa ay kitang-kita po ng aking mga mata na merong isang pangit na nilalang ang nandaroon sa aming bintana na masabi mo kanina pa sumisilip sa amin. Napahiyaw ako dahil sa aking nakita at agad ko itong itinuro sa aking asawa. Sabi ko sa kanya, may aswang sa bintana rin eh. Gawa lang kasi sa kawayan yung bintana ng bahay at tinakpan lamang namin ito ng kurtina. Kaya pag umihip ang hangin ay makikita talaga kung sino man ang sa labas. Tiningnan ito ni Rene pero wala itong may nakita. Ibinahagi ko sa kanya ang aking nakita. Isang pangit na muka ang aking nakita na naglalangis ang balat nito na may mahabang mga balahibo at katulad sa hayop na aking nakita noong una namin sa bahay ay may mapupula ito at nagbabaga itong mga mata. Isinira ni Rene ang kurtina. Tinalian nito para kahit anong gawin ng nilalang na paghawi ay hindi nito mahawi pa ang kurtina. Tumungo na kami sa kusina para umihi ako at kahit sa loob ng CR ay nagpasama na ako kay Rene dahil labis na takot ang aking nadarama nang makita ko ang isang nilalang na yon. Pagkalabas namin ng CR ay may narinig kami na huni. Huni po iyon ng isang tiktik base sa mga kwento na aking napakinggan sa mga matanda at pakiramdam ko ay nagmumula ito sa itaas ng bubungan namin dahil dinig namin na parang nasa itaas lamang namin nagmumula ang huni na masabing mong tiktik. Dali-dali na kumuha ng itak si Rene para lamang gumaan ang pakiramdam ko at agad na kaming pumasok sa kwarto. Sinabihan ko si Rene, ano, hindi ka pa rin ba naniwala sa mga aswang? Nag-aalinlangan na sumagot si Rene. Oo na, naniwala na ako. Dagdag pa nito, walang sino man ang makagalaw sa iyo at sa magiging anak natin hanggat nandito ako. Pasigaw pa na sinabi ng aking asawa. Tumigil ang huni at sandali pa ay nakarinig kami ng aking asawa na may tumalon mula sa bubungan ng bahay.
sa bandang likuran ng bahay namin. At parang tumakbo ito palayo ng bahay namin. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na kami ng aking asawa para puntahan ang matanda sa kanyang tinitirahan sa bukid para humingi ng payo at tulong na din kung ano ba ang magandang gawin para layuan kami ng aswang. Mga bandang tanghali na rin kami nakarating sa bahay ng matanda na tawagin natin sa pangalang Mang Nansing. Nahirapan din kami matuntun ang bahay ni Mang Nansing at mabuti na lang ay may palatandaan itong iniwan para matuntun namin ang tinitirahan nito. Pagdating namin sa bahay ng matanda ay agad kami nito sinabihan. Ano mga iya at iho, ba't naparito kayo? Huwag niyong sabihin, nararamdaman niyo na ang panggabala ng mga aswang sa natitirahan niyo. Kung ako sa inyo, hanggat may oras pa kayo, mas mabuti nang umalis kayo sa lugar na ito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mga laman niyo, lalo yung dinadala mo iya. Uwi ka na matanda sa amin. Balak sana naming bumalik sa bahay namin, pero sabi ni Mang Nansing, huwag na kayong umuwi sa bahay niyo kung alam niyong gagabihin kayo. Dito na kayo manatili at magpalipas ng gabi. At bukas na bukas ay hihatid ko kayo sa labasan. Nakinig naman kami ng aking asawa dahil nga ilang oras din bago kami makabalik sa bahay namin. Grabe yung bahay ni Mang Nansing. Masasabi mo talaga na parang hindi bahay ng isang tao. Dahil yung bahay nito ay napakasukal kong tingnan. Dahil yung bubungan ng bahay ay nilagyan ng kagingking o parang sanga ng kawayan at maraming baging na makabuhay na nakasampa sa bubungan nito. At ang bintana ay mayroong nakapako na isang uri ng sanga ng kahoy na napakarami ng tinik na matulis. Gayon din sa pintuan at mga dingding ng bahay. Mga bandang 5:00 ng hapon, madilim na ang paligid. Dahil nasa gitna ito ng bukid at napakaraming nagsisilakihang puno ang nakapaligid sa bahay. Lumabas ng bahay si Mang Nansing at may dala ito na isang plastik ng asin at kanya itong isinaboy sa palibot ng bahay. Pagpasok pa lamang ni Mang Nansing ay may naririnig na kami na parang isang tribo ng mga tao na siyang may isinasagawa na kung anong selebrasyon. Dahil dinig namin ang pagtambol ng mga drum at ng mga instrumento na siyang gumagawa ng ingay. At ramdam din namin ito na unti-unti itong lumalapit sa kung saan kami naroroon. Sabi ni Mang Nansing sa amin ng aking asawa na ihanda na ang aming sarili dahil baka hindi namin ito kayanin. Binigyan ng itak ni Mang Nansing si Rene at ang sa akin naman ay isang buti na may lamang langis. May nihanda si Mang Nansing na mga kahoy na pinagtulis ang mga nasa dulo nito at kanya itong inilagay sa mga dingding ng bahay dahil ayon sa kanya, pag pinilit na sirain at pumasok ng mga aswang ay matutusok ang mga ito sa kahoy na kanyang inilagay sa dingding. Panatag ang loob ni Mang Nansing na sinabi sa amin na hanggat nandito kami sa loob ng kanyang bahay ay walang aswang o engkanto man ang makagalaw sa amin. Wika nito sa amin. Tinanong ng asawa ko ang matanda, bakit hindi kami pinayagan makauwi kanina? Sapagkat mga tribo ng tao lang naman daw ang gumagawa ng ingay o ang parang nagpapared habang may mga dalang instrumento. Tanong pa ng asawa ko kay Mang Nansing. Sinagot ni Mang Nansing ang asawa ko na kung ayaw mong maniwala, tingnan mo sa kunting butas ng sa dingding para makita mo kung tao nga ba ang sa labas. Tiningnan ito ng aking asawa. Nung una, wala itong may makita. Dahil nga, hindi pa abot ng ilaw ng gasira ang paligid kung saan nagmumula ang mga ingay na gawa ng instrumento na kung sino man ang gumagamit. Maya-maya lang ay nagsalita na si Mang Nansing. Nandito ng ating mga bisita. At napatingin kami ni Rene kay Mang Nansing. Sinong bisita ang sinasabi mo? Tanong ng asawa ko kay Mang Nansing. Sino pa kundi ang sabik sa mga laman ng tao
Walang iba, mga iyo, kundi isang pangkat ng mga aswang. Dagdag pa ni Mang Nansing, tingnan nyo ang bote na ibinigay ko sa asawa mo, iyo. Di nyo ba napansin na kanina pa yang kumukulo? Yan ang nangyayari sa langis kapag merong aswang na sa malapit. Tumigil ang ingay ng mga instrumento sa labas ng bahay. Ngunit sandali lang na tumigil ang ingay, ay napalitan ito ng kakaibang ingay na nasa tingin ko ay parang mga ungol ng hindi maipaliwanag na nilalang. Tiningnan ito ni Rene at kitang-kita nito ang mga pangkat ng tao na nakaharap sa bahay. Ngunit kakaiba ang kanilang mga balat dahil ayon sa aking asawa ay parang nagmamantika ang mga katawan nito at wala itong mga damit panitaas. At dagdag pa nito, bakit tumutulo ang mga laway ng mga ito at lumiliwanag ang kanilang mga mata? Nadama ko ang takot ng aking asawa, kaya binala kong tingnan din ang sa labas. Ngunit pinigilan nito ako tingnan, baka daw hindi ko kakayanin ang makita ko sa labas ng bahay. Ano, ayaw nyo pa rin bang maniwala sa aswang? Base sa inyong nakita sa tingin nyo, nagbibiro pa rin ba ako, mga iya at iyo? Wika ni Mang Nansing. Ano bang lugar to, Manong? Bakit may mga ganyang klase na tao dito sa lugar na to? Tanong ng aking asawa sa kay Manong Nansing. Walang imik si Mang Nansing sa naging tanong ng aking asawa. Pero yung mga tao na sinasabi ng aswang ni Mang Nansing ay nagsisimula na gumawa ng mga kakaibang kilos. Dahil dinig namin ang mga bakas ng kanilang paa sa pagtakbo, na halatang tinatangka na nilang pasukin ang bahay kung saan kami nandoon. Nihanda ni Mang Nansing ang mga panlaban sa aswang at gayon din ang aking asawa. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng hiyaw ng isang lalaki na sa aming tingin ay nasaktan ito dahil sa pagtalon nito sa bubungan ng bahay. Dahil maraming kagingking ang inilagay ni Mang Nansing sa kanyang bahay. Sunod naman ay biglang may lumagapok sa dingding ng bahay na halatang binabangga ito ng aswang. Kaya agad itong itinusok ni Mang Nansing ang kahoy na may matulo sa dulo, dahilan para humiyaw ang sino mang nandoon sa dingding. Tumigil sandali ang paligid at ilang minuto naging tahimik ang paligid. Tiningnan ni Mang Nansing at ng asawa ko sa butas at wala na itong may nakikita. Ngunit yung hawak ko na buti na may lamang langis ay hindi pa rin ito tumitigil sa pagkulo, na isa lang ibig sabihin ay nandoon pa rin sa malapit ang mga aswang. Nagmamatsyag kami sa paligid at inihanda ang sarili namin dahil alam namin na may gagawing plano ang mga nilalang na nasa paligid namin. Mga ilang minuto na ang nakalipas ay nanatiling tahimik ang paligid hanggang sa pumatak ang 8:00 ng gabi ay rinig namin ang muling paghuni ng mga instrumento na kanina lang namin narinig. Tumingin ang aking asawa sa butas at gayon din si Mang Nansing at nakita nila na ayon sa aking asawa ay nakita nito kung paano nagpalit ng anyo ang kanina ay tao at sa ngayon ay mga aso na parang mga nauulol. Napamura si Mang Nansing at ang aking asawa sa kanilang nakita at sinabihan ni Mang Nansing ang aking asawa, "Kumanda ka na, iyo, dahil nagsisimula na sila. Kung di tayo papalarin, tiyak hindi na rin papalarin ang sanggol nang nasa sinapupunan ng iyong asawa, iyo." Wika pa ni Mang Nansing. Sumagot naman ang asawa ko, "Hanggat nabubuhay ako, walang sino man ang makagalaw sa akin ng mag-ina ko. Mamamatay muna ako bago nila magalaw ang mag-ina ko." Sigaw na wika ng aking asawa. Nagsimula nang umatake ang mga aswang at narinig namin ang mga hiyaw ng mga ito habang sinusubukang sirain ang dingding ng bahay. Maraming nagsisilakihang mga aso ang sumasampa sa dingding at bubungan ng bahay. Pero ni isa ay hindi man lang magawang masira o makapasok ng bahay. Dahil napakatibay ng pagkagawa ng bahay. Kahit gawa lang ito sa kahoy, ang
ang dingding ng bahay. Ayon pa kay Mang Nansing, walang sino man ang makagawa na masira ang bahay nito dahil sa mga proteksyon na kanyang inilagay. Dahil dagdag pa nito, ang sino mang mga aswang ang humawak sa parte ng bahay ay mawawala ng lakas. Kaya kahit anong dami ng mga ito na hawiin ang dingding at bubungan ay hindi ng mga ito mahahawi. Kaya naging panatag kami ng aking asawa at kaya nanatili itong buhay sa lugar kahit alam nito na ang lugar na ito ay lugar ng mga alagad ng dilim o ng mga aswang. Maraming mga aswang o dambuhalang aso ang napatay ng aking asawa dahil sa bawat pagsampa ng mga aswang ay tinusok na yung Mang Nansing at ng aking asawa ang mga kahoy na may matutulis ang dulo. Inabutan din ng alauna ng madaling araw ang pakikipaglaban ng aking asawa at ni Mang Nansing sa mga aswang at tuluyan ng umatras ang pinuno ng aswang. Alam ni Mang Nansing na babalik ang mga ito sa bahay nito, kaya sinabihan kami ni Mang Nansing na mamayang umaga ay mabuti nang umalis na kami sa lugar dahil hindi ititigil ang mga ito na kukunin ang gusto nila dahil sa lugar na ito sila lang nais nilang tumira. Mga nasa alas 3 na ng madaling araw ako nakatulog, pero si Rene at si Mang Nansing ay hindi nakatulog dahil sinigurado ng mga ito na hindi na babalik ang mga aswang. Pagpatak ng alas 5 ng umaga ay ginising ako ni Rene dahil ayon sa kanya ay uuwi na kami at kukunin namin ang aming gamit at saka alis na kami sa lugar dahil hindi na nito hihintayin pa na may mangyari sa akin at sa maging anak namin. At dagdag nito, mas mabuti nang lumapit kami sa aking magulang, baka tanggapin pa kami nito. Sinamahan kami ni Mang Nansing na bumalik sa bahay sakay sa kanyang alagang kalabaw. At kahit kulungan ng alagang kalabaw ni Mang Nansing ay napakarami ding nakalagay na pangontra sa mga aswang. Matapos naming makuha ang aming mga gamit ay agad na kaming umalis sa bahay at sumakay na sa karo. Paalis na kami sa lugar ay nakita namin ang isang tribo ng tao na tumatakbo patungo sa amin. Kaya mabilis na pinatakbo ni Mang Nansing ang kanyang alagang kalabaw. At mabuti naman ay naiwan namin ang mga humahabol sa amin at tuluyan na kaming nakaalis sa lugar ng mga aswang. Pagkarating namin sa labasa ay tamang-tama na may dumaan na tricycle na namamasahero. Pero bago kami pinasakay ni Mang Nansing ay sinigurado nito na ang tricycle driver ay hindi isang aswang. At mabuti naman ay hindi ito aswang at pinasakay na kami ni Mang Nansing. Nag-aalala kami Mang Nansing na baka tambangan pa ito ng mga tribo ng mga tao na humahabol sa amin kanina. Pero ayon kay Mang Nansing ay kaya yan na ang sarili nito at hindi na mga ito kayang lapitan at masaktan dahil alam ni Mang Nansing na mahina ang mga ito tuwing umaga at tanghali. Umalis na kami at bumalik na sa lugar na nagmamay-ari ng bahay para magpaalam na hindi na namin kayang pangalagaan ang kanyang lupain at bilang pagrespeto na rin bago kami umalis sa lugar nito. Pagkarating namin sa bahay na nagmamay-ari ay agad na kaming nagpaalam. Malungkot naman na pinayagan kami ng nagmamay-ari na umalis at kahit paano ay binigyan kami nito ng sahod kahit kunting mga araw lamang kami na natili sa kanyang lugar. Ayaw na sana naming tanggapin pero dahil namimilit ito na tanggapin namin ay amin itong tinanggap ng aking asawa bilang dagdag na rin sa pera namin na panggastos sa panganak ko. Umalis na kami at nagpasalamat dahil walang may masamang nangyari sa amin. Hanggang dito na lang siguro ang aking kwento at dito ko na rin tatapusin. Sana inyong nagustuhan ang naging karanasan naming mag-asawa sa lugar ng mga aswang.